Itong si Duterte, mga kababayan, umiepal na naman dahil nga yung sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bidang-bida. Samantalang yung kanilang pinalabas na fake video ng pagbubulburon, saglit lang ay nadibang kagad. At para makaepal itong si Duterte, nagbigay na naman ito ng pahayag, mga kababayan, nakikiusap, nagmamakaawa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ang sabi niya? Ito po ang sabi ni Digong, mga kababayan. Ito ang sabi ni Duterte. The refusal of President Marcos to undergo the hair follicle drug test is the best proof of not only of the video's authenticity. Wow, parang bato puncher hole. Authentic na agad. But worse, his drug addiction. Magpa-drug test na daw, magpa-hair follicle si Pangulong Bongbong Marcos. Akala ko ba nung una sabi mo, wala po akong sinabi niyan, ma'am. Kahit patayin niyo po ako ng 1,000 times, hindi ko po sinabi na addict si Marcos. Papatayin ako niyan, yari ako diyan. 'Di ba? Diba? Eto, J Ford 0504. Ang ganda ng tanong mo. Maganda yung tanong mo, J Ford 0504. Teka lang takot si BBM magpa-drug test. Di ba nagpa-drug test siya? Kinwestiyon pa nga ni Morales Pero binara siya ng St. Luke's. Pero eto, may papakita ko sa iyo, J Ford. Sino ba talagang takot magpa-drug test? Meron nata akong kilala takot talaga magpa-drug test. Nasaan na yon? Yung takot magpa-drug test. Halika rito. J-Port, pakinggan mo to Pakinggan mo to. Sigurado, J-Port, ay ikaw, mawawala ang J-Port mo. Ano sabi ni Roque dito? Eto si Duterte, sinasabihan magpa-drug test. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Kailan magpapadrug test ang mga Dutertes? Anong sabi ni Roque? Po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. No? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Okay. Roque, matino ka pa rito? Hindi, mga kababayan. Ayun ang sabi niya, ang presidente halal ng bayan. Ano pa? Kung magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Kung magpa-drug test si PBBM, ay gagawin niya, pero hindi po siya uutusan. Kumbaga, binabalik ko lang, si Digong nakatapos ng 6 na taon, hindi nagpa-drug test. Bakit? Takot, mga kababayan. Di ba umamin din si Digong na siya ay nagmamariwana? Maraming inamin si Digong. Namiminger. Nagmamariwana. To stay him awake. Pero anong sabi ni Roque? Ulitin ko sa mga bagong pasok na panauhing pantanga. May panawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes. No? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Napakinggan mo yun? Sumasabat pa si J-Port. Di ba nagsabi si Digong sabay sila ni BBM? Eto nga 6 na taon nga, hindi nga nagpakuha ngayon pa magpapakuha? Naniwala ka pa, J-Port? Yung sabi nga niya, pupunta siya sa West Philippine Sea, magje-jet ski, ginawa niya ba? Ano pa pinangako ni Digong? Sa loob ng 6 na buwan,
Tatapusin ko ang droga. Puta, 40 years mga kababayan, 4 na dekada silang nakapwesto sa Davao. Hanggang ngayon, droga pa rin ang problema sa Davao. Diba? Oh, kaya nyo ba yon? PWD discarded, dancer na imbang ngarabi, tayo amin na po. Philip Villazencio, shoutout po. Ano, J. Ford? Anong sinasabi mo, J. Ford? Sabay sila, 6 na taon kami nagantay, walang drug test. Sabi pa, ano kayo, sino kayo? Halal ako ng bayan. I can do whatever I wanted to do. English yun, ha? So, ganun lang yun. Di ba? Kung si Roque sumagot para kay Duterte, ako sasagot para kay PBBM. Si PBBM, nagpa-drug test na. May resulta na. Si Digong, nagpa-drug test na ba? Oy, hindi ka nag-i-stay sa Davao, ikaw lang may sabi niyan. Ako lang may nagsabi noon na droga pa rin ang problema sa Davao. Eh di ba si Baste, mga kababayan, ano ang nangyari? Ilan yung nagtatrabaho po sa munisipyo ba yon? 37? Drug addict? Nagpapatupad ng peace and order, pero positive sa shabu. Ano yun? Huwag kasing papasok-pasok dito na walang basihan. Ha? Ano? Naniniwala ka rin sa video? Ito, papanood ko sa iyo ang video, mga kababayan. Video ni Baste. Video. Ano ba? Si Digong pa? Sama ko? Hindi, wag mo na yon, mga kababayan. Hindi, pero meron akong Digong dito. Gusto mo? Oh. Si Digong nag-MJ. Pakuna. Oh, Digong. Oh, 37 positive, 'di ba, sa government employees ng Davao. Oh. Oh, dito mga kababayan. Oh, ayan si Duterte Oy, naniniwala ka 'di ba sa deepfake? Oh, ayan kaya rin namin gawin. Oh, eto pa mga kababayan, kaya rin namin gawin. Oh, J-Port, nood ka rito para mabwisit ka. Oh. Oy, si Baste, si Xi Jinping. 'Di ba? Hindi talaga mauubos yung problema ng droga sa Davao. Paano mauubos, mga kababayan? Sila ang tagapagpasok. 'Di ba? Nahuli ba nila si Michael Yang? Nahuli ba nila si Peter Lim? Ha? Sino pa? Yung Lim na isa, si Alan Lim, nahuli ba nila? Wala. Bakit ka naman nagtataka? Bakit ka magtataka? Bangag ka rin ba? J-Port? Nagmamariwana ka rin? Baka nagmamariwana ka rin, ha? Baka, shoutout kay Ali Buga TV, mga kababayan, ha? Isa sa mga kaibigan natin na vlogger, pakisupport nyo rin po sana. Benso, J-Port, durog ka na ba? 37 positive sa drugs na government employees sa Davao. Paano mauubos kung sila lang din ang nagsusupply? Ba, Mamilokanan ka na, shoutout po. BMB Eva Hernandez, shoutout. Virgilio Ramos, shoutout po. Ano na? Sabi ni Ma'am Eve Mariano, sila daw ang drug lord kaya hindi nauubos. Yan na sinasabi ko sa inyo Tumingin kayo ng balita. At tingnan ninyo ang history. Kailan ba pumasok ang Duterte sa Davao?
mga kababayan, ang tagal na 40 years. 4 na dekada, pero problema pa rin ang droga. Ano pa ang problema doon? Sila yung nagpapapasok ng mga Chinese nationals para maging Pilipino. Ginawa na nga nilang rekto. Alam nyo ba, yung mga kaibigan ko sa rekto, nagagalit sa mga taga Davao. Wala na kaming kita dito, boss. Bakit? Yung Davao, ginawa na nilang rekto. Gumagawa na sila ng peking birth certificate. Di ba? 1,200 fake birth certificate para maging Pilipino ang mga Chinese. Sa bagay, J-Port, yung pangalan mo ay parang karugtong ng Davao. Bakit? Di ba may port doon? Yun ang exit at entry point ng mga Chinese. Sabi ni Lulu, Espalto tinitira niya ni J-Port. Sabi ni Ka-Jaguar, J-Port, gamitin mo yung utak mo. Mong 1/4. 1/4 lang pala ang utak ni J-Port, kaya pala hindi niya maintindihan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Rohel Nabalta, tama ka idol. Mario Quintero, parang si Digong naman ang nasa video. Si Digong nga. Di ba? Tama ka, sila may mga kapangyarihan doon, Sir Go Philippines. Kaya nga mga kababayan, ulit-ulitin ko sa mga bago lang dito. This coming 2025, there is a rumor. Di ba yung usap-usapan na si Sara Duterte, totoo yun. Yung nadulas siya. Nasabi niya siya ay tatakbo ng 2025. Bakit? Tatakbo siya ng mayor. Kasi bakit mga kababayan? Usap-usapan na si Migs Nograles, si Congresswoman Migs Nograles, yung idol nila. Idol ko rin, di ba? Tatakbo bilang mayor. Ngayon, kung si Baste ay tatakbo kalaban ni Migs Nograles, walang kalaban-laban si Baste. May utak versus walang ugyutak. Di ba? Walang kalaban-laban. Ngayon, mga kababayan, dahil takot sila na mawala sila sa pwesto sa Davao. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ito ang entry at exit point ng mga kontrabando. Lahat dyan sa Davao. Entry at exit point. Diba? Ngayon, pag nawala ang Duterte, mabubukat-kat ang lahat. So, kailangan nila itong si Sara magsasakripisyo. Hindi naman siya bababa bilang vice presidente. So, gagamitin niya, tatakbo siya bilang mayor ng Davao sa 2025. Okay? Tatakbo siya pero hindi siya matatanggal as vice president kaagad. Bakit? Kasi may ruling sa vice president na hindi automatic pag ikaw tumakbo ng ibang posisyon ay matik kang matatanggal bilang vice president. Hindi ganon unless you resign. At dahil hindi siya magre-resign, tatakbo siya bilang mayor. Pag tumakbo ng mayor yan, halimbawa nanalo o halimbawa tumakbo siya, tapos tatakbo naman ng vice mayor si Baste, mga kababayan. Siyempre, nanalo ngayon itong si Sara, kunwari lang. Pag ito po ay mag-o-oath na, 'di ba? Pinatawag na siya, magte-take na siya ng oath, hindi po niya aatinan 'yon. Ang gagawin niya, itong si Baste na nanalo bilang vice mayor o kung sinong mga kakampi niya dyan na vice mayor na tumakbo na nanalo, yun po ang pagtitaken niya ng oath bilang mayor dyan sa Davao. Tapos siya babalik bilang vice president. Ganyan ka desperado. J-Port, makinig ka para may mapulot yung 1/4 mong utak. Diba? 1/4. Kumbaga sa 100% ito mga kababayan, 25% na lang yon kasi 1/4. Nasaan na kaya yung 75? Ano? Napunta na sa talampakan? Sabi ni Justify 500, hello Go Philippines, si J-Pot. Ipot-ipot.
Paano basahin tong pangalan ni Shuzi Zhu? Virgilio ano to? Sir Virgilio Ramos. Hindi ko mabanggit yung gitna sorry. Sabi ni Titigas, jackpot ka sa loto. Oh no! Okay? So, ano ba? Tapos na ba tayo dyan? Eto, dahil nga mga kababayan, balikan lang natin yung ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagmamakaawa na ito na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. daw, mga kababayan, ay magpa-drug test. Ayun na nga, sinabi ko nga sa inyo kanina, bakit? Sino ka ba? 'Di ba? Hindi ka na presidente ngayon. So tama yung sagot ni Roque, 'di ba? Magpapa-drug test siya kung gusto niya. Magpapa-hair follicle siya magpapa-hair follicle siya pag gusto niya, pero hindi siya para diktahan ng taong bayan. 'Di ba? Siya ay magdidesisyon para sa sarili niya. Ha? Roque, kawawa naman kayo. Ano, drug test pa ang sagot? Drug test? Si Duterte nga hindi nagpa-drug test eh. Sabi ni Philip Villazencio, Sir GP, ang galing mo, kuha mo ang plano nila. Assessment lang natin yon mga ka-GP. Hindi ko naman sinabing 100% totoo yon. Since Sarah has, di ba, or had, say something na dulas, yun lang yung assessment natin. Now, sabihin naman natin mga ka-GP, yung talagang, wala naman sinabi si Duterte na siya ay nakikiusap eh. Hindi, ito nga kasi meron siyang mahaba ditong litanya. Papakita ko sa inyo, ito is statement ni Duterte. Baka hindi nyo pa nakikita to papaano ko lang sa inyo. Tayo naman dito, uso ang tawag dito, ebidensya, 'di ba? Sabi ni Duterte, mga kababayan, sa kanyang pakiusap, pagmamakaawa, ano man ang tawag natin dito. Pero sigurado, refuse ka agad to. Sabi, BBM, refusal is best authentication. Wow! Aha. Dahakbang ng maisog national leadership has nothing to do with the release of the video footage showing President Ferdinand Marcos Jr. in the act of snorting cocaine in maisog gatherings in Vancouver, Canada and Los Angeles, US of A. Sinungaling talaga tong matandang hinayupak na bangag na to. Diba? Ayan A statement from former President Rodrigo Roa Duterte. Wala daw kinalaman yung maisog. Pero nagpunta doon si Harry Roque. Tapos si Harry Roque, narinig nyo kanina sa video, sabi ni Harry Roque, kayo ang kailangan namin. Kaya kailangan namin na dito ipalabas doon kay Boljakera, kayo ang mag-download. Pagkatapos, nasabihin na pwede na kayo mag-download at ipakalat nyo. Tapos sasabihin ni Digong, wala daw silang kinalaman yung maisog. Di ba sa maisog din nangyari yon? Sa Vancouver tapos sa Canada? Ano to? May sira na talaga tuktok ni Digong, mga kababayan. Sa bagay, may mental problem. Diba? Shoutout Miss Miu at June Madriaga. Sir Carlos Maglasang, shoutout po. Sabi niya dito, mga kababayan, as expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Pulburon video, saying the obviously fake video is again another maliciously crude attempt to destabilize the administration of President Marcos. First, the Marcos administration feeble attempt to dismiss the video by simply denial actually reinforced the simmering suspicion of President Marcos' drug addiction. Sa kanila nga, mga kababayan, inamin na mismo na nagmamariwana. Diba? Ibang klase talaga, Inamin na nga nila, Criset, na hindi totoo yung video.
Bakit daw sila makukulong? Pinapakalat lang naman daw nila yung fake video. Tapos sila daw ay makukulong ng totoo. Tanga. Diba? As any lawyer knows, denial is the weakest form of defense. It has to do better than that. Alam pala ng lawyer, mga kababayan, na weakest form of defense yung denial eh. Bakit yung mga lawyer ninyo nagtatago sa Jomerica? Bakit doon ipinalabas yung video na to? Dapat kung kayo ay naniniwalang totoo yung video, di ba? Dapat kung sila ay naniniwala, totoo to. Authentic to. May puncture hole to. Di dapat dito nila pinalabas. Bakit takot sila? Di ba? Lawyer knows best, sabi nila. Bakit yung mga lawyer natin, yung mga lawyer pala nila, di ba? Nagsimula yan dito sa paninira kay FL na sabi nila, si Glenn Chong, meron daw dayaan doon sa Comelec. Di ba? May dayaan daw. Pero hanggang ngayon, wala pa silang naipapile na kaso kay FL. Kasi walang ebidensya. Ang ibig sabihin nun, mga kababayan, as a lawyer, they know na hindi po tatayo yung kanilang mga kaso. Isa lang ang tumatayo sa kanila. Alam niyo yung kung ano? Yung kapal na mukha. Hindi kasi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Sabi dito, even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle drug test. Digong. ano sabi ni Harry Roque ulit? Pakinggan nyo Eto nanggaling sa kampo nyo, mga tungaw. Ito kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kayo magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin, no? Hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto ko magpa-drug test sa presidente, gagawin niya. Pero hindi ko para utusan siya ng kahit sino. Ayun Kung gusto niya magpa-drug test, mga kababayan, mga ka-JP, ay it his discretion. Diba? It his decision kung magpapadrug test siya. Pero hindi para utusan nyo. Pabalik ko lang at isasampal ko sa mga pagmumukha nyo yung mga sinasabi ninyo noon. Diba? Shoutout sa iyo, Mami Peng. Salamat sa panonood. Sabi ni sabi ni Suzy Zu. Tumatayo pa ba yun, mga aklama ngayon? Tumatayo pa yun, oy! kahit akla, tumatayo pa yun. Tinutusok nga yung hotdog nila sa wet packs, di ba? Sabi nga ni Sian Gaza, di ba? Kahit nga daw may etchus, tinuturok pa yung hotdog. Kaya, kanido yun, Chiu Moreno. Wilson Zendon, Lulu, Cheryl Santa Mary. Cheryl St. Mary pala. Ramir Gianan, correction po, matigas ang mukha. Ay! Matigas daw ang mukha. Si Zara tinanggalan na ng control security. Bukas na natin yan, mga kababayan. Mga kababayan, marami tayong balita ngayon. Hindi tayo maubusan dito ano pa sabi ulit ni Duterte? Tuloy lang natin. Kasi barag na barag siya sa sarili nilang statement. Diba? Sabi dito, when undertaken by a credible drug testing center, a negative result would erase all doubts once and for all. Nagpa-drug test na, gusto nyo pa paulit-ulitin? Instead of doing that, however, President Marcos responded either with feigned laughter, feeble denial, or complete silence. Ay nako.
Mga kababayan, naglolokohan lang tayo dito. Alam nyo, masyado lang nila talagang pinapaikot ang taong bayan. Drug test na. Kasi ganito lang yan eh. Sabi ko nga, pag may gumagawa una ginawa ni Duterte na i-deny yung pagpapa-drug test, so president ka ngayon. 'Di ba? You are the best example na wag gawin yung ipinag-uutos ninyo. Nagpa-drug test na yung tao, gusto nyo paulit-ulitin pa. Tapos kung magpa-drug test yan, sasabihin nyo lang hindi totoo yun. Nay, nakikita kayo sa background. Nay. Yung nanay ko nakikita eh. Sabihin nyo, multo. Nandito eh, kasi nakatakip lang na dito. Oh. Ay, dito pala. Sabi ni Ramonita Verdugo, alibay daw Maharlika, taong bayan daw maghusga. Wala daw siyang sinabi, meaning sa mga tao daw ang katanga. Yun lang. Kawawa. Kawawa yung taong bayan, mga kababayan. Pinabayaan nila sa ere. Kumbaga sabi ko nga sa inyo kanina, putya, pag magkakasama kayo ni Maharlika, pag mahuhulog na siya sa bangin, hihilahin niya kayo. Mauna kayo. Tapos siya kakapit, di ba? Ganun lang yun. Wala na talagang itong ginagawa nila Digong, talagang frustrated na ito. Kasi alimbawa, mga kababayan, isipin nyo alimbawa pagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-hair follicle drug test, hindi pa rin maniniwala yung mga yan. At sasabihin lang nila uto-uto ka talaga. 'Di ba? Doon pa lang sa video na yun, kailangan nila alalahanin natin mga kababayan, kung sino ang naglabas, nasa kanya ang burden of proof. 'Di ba? Pag hindi nila napatunayan doon, bukod sa makukulong sila pa yung kahiyahiya. Pag nagpa-drug hair follicle o nagpa-hair follicle drug test si PBBM, sabihin nila uto-uto. Hindi na matatapos yan kahit anong gawin natin. Sa dami ng mga kwento ng mga hamag na yan. Nasaan na yung mga brushers kanina? Nawala na. Ma'am Stella Libagen, Sarah B.S., Taco MacArthur at Cleng K. DDS ako pero dahil sa video, napatunayan ko na sinisiraan lang nila si BBM. Nakaka-disappoint lang bilang isang DDS naniniwala kay Maharlika. Salamat sa iyo, Cleng K. At least alam mo na ang totoo, 'di ba? Mismong si Maharlika, inilaglag niya yung taong bayan. Inilaglag niya yung mga followers niya to do something for them, in favor of them, 'di ba? In favor of her. Para sumikat sila ng gusto, kikita sila ng gusto, pero pinahamak nila yung sarili nilang mga kakampi. 'Di ba? Which is pinagkakakitaan na kayo, nilalaglag pa kayo sa ere. 'Yun ang pangit. Oy, nandito pala si Tita Carclea. We love all nanays. BG lang ako, JNK, love ya. Mega love shoutout sa lahat. Di ko na kayo isa-isahin. I'm prepping for my LS. Ay, mag-LS pala si Tita. Ay, mga kababayan bukod nandito si Maestro Paul, nandito si Ali Bugha, si Tita Carclea, si Mami Peng. Lahat po yan, ako po ay nakikiusap sa inyo. Si Sir Boyet ay paki mga kababayan, paki po, suportahan nyo rin po itong mga ito. Magagaling din po ng mga vlogger ito. Magkakaiba lang talaga kami ng porte. I mean, kung paano kami mag-deliver. But the thing is, di ba, we deliver it right. Hindi po kami nagpapakalat ng fake news. Di ba? Kasi kung fake news kami, wala na kayo dito. Pero gusto ko po sana, suportahan nyo rin yung mga kasama po natin na nagtatanggol sa Pangulo. Siyempre, hindi naman ako nanunumbat o walang panunumbat dito. Kasi sa amin, masaya kami na nakikita namin yung effort namin na nandyan kayo. Nakasuporta sa amin. Nakakataba po ng puso yun. Diba? At saka nakakataba ng bulsa yun. De joke lang, mga kababayan. Pero totoo naman, kasi pag maraming views, maraming kita. Opo yun. Mama Priscilla Azebcion, shoutout. Ma'am, Ilocanan ka na. Shuizizu. Shuizizu. Ang hirap talaga basahin na yun, no? Sushi.
Sushi. Tama ba? Parang di naman sushi yan eh. Sabi ni Sir Tony Ninubla, subscriber na ako sa lahat niyan. GP, nakasunod na ako sa kanilang lahat. Maraming salamat.